Ang gandang gabi sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces, United People's Initiative. Magandang gabi sa lahat, sa inyo, sa members. Ang pag-uusapan natin ngayon, naniniwala ba kayo na ang Communist Party of the Philippines ay kaalyansa ng nasa gobyerno? Kung sino man ang nasa gobyerno, bahala na kayo isip kung sino yun. Maaring si Pangulo, maaring si Romualdez, pero wala na si Romualdez, o mayroon talagang nasa gobyerno na sinasandigan ng Communist Party of the Philippines na nagkasanay pwersa sila dahil ang Communist Party of the Philippines, natatakot sila kay Inday Sara. Ang mga sindikato ng nasa gobyerno natatakot rin kay Inday Sara kung siya ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Dahil mayroon talaga silang kalalagyan, mayroon silang kalalagyan. Bakit galit na galit ang Communist Party of the Philippines kay Inday Sara? Malaking katanungan yan. Yes, of course, sa armed forces, matagal na yan matagal na yung armed forces kasi sila ang sagabal sa kanilang mga hangarin sa ating bansa, So, dito tayo mag-focus sa Communist Party of the Philippines. Alam natin o alam ng karamihan o may alam regarding sa insurgency sa ating bansa ay sinasabi ni Yuma Season, protracted war. Mahabang labanan. Yes, of course, kasi 57 years na ngayon ang nangyayari noong 1980s ay inaakala nila na makukuha na nila ang gobyerno, na sinasabi nila ay nagkaroon ng stalemate ang armed forces at ng New People's Army. So, lumakas sila. Pero naramdaman nila noon na sila ay napasukan ng mga infiltrator ng mga nasa gobyerno. Maring pagdududa lang lamang nila yon, or isa kasi sa information na nakita ko noon, mga kasama, ay nagagawan sila sa by area. Kasi pag nanalo nga sila, naging successful sila, maging Communist Party of Philippines, mag-uunahan sila sa mga position sa barangay, position sa municipality, position sa provincial. So kung tatlo ang siga sa isang municipality, yung tatlong siga na yan, magsisiraan ngayon yan. At sino ang paboran sa kanilang tatlo? So yung tatlo na yon ay maaari akong magtagumpay yon, magpapalakas, at ang iba ay ipapatay. Para sa kalaman ng lahat, mayroon silang ginawang sementeryo na inisyatibo ito ng 2nd Infantry Division doon sa Candelaria, Quezon. Lahat ng pinatay nila, lahat ng pinanghinalaan nila, lahat ng suspect nila, mga intelligence, doon nila nilibing. At ako ay naging witness yata 2009, October ba yan o November? Tama, November 1, 2009. Isa ako doon sa nag-spearhead na minibigyan moral support yung mga namatayan na mga
kababayan natin Pilipino na pinagsuspitsahan na infiltrator ng NPA. What I mean, infiltrator ng gobyerno. So may cemetery sila. Then pangalawa yan, yung St. Bernard ba yun? Yung sa Southern Leyte na ayan, pinuukan, basta ganun, similar ganun sa bayan na yun, Inubakan ba yan? Basta Southern Leyte na mayroon na silang pinatay doon na mga pinag-suswitsa nila. At nalaman yon dahil may nagturo. So, may nagturo, no? So, mga kababayan ko, ang tanong ko na lang sa inyo, kayo ba'y naniniwala na ang administrasyon ngayon ay mayroong kutsabaan ang Communist Party of the Philippines at ng gobyerno ngayon? Kaya malakos ang loob ng gobyernong Marcos because iba kasi yung organization ng Communist Party of the Philippines. Magaling sila in terms of organizing, magaling sila sa propaganda. Yun yung mastery nila. And the mastery is deception sila. Master of deception sila. Sana, nung panahon ni Pangulong Duterte, mayroong programa ang gobyerno noon na ito yung hinahanap ko noon. Yung programa na ito. Mayroong programa on the ground. Maaring trabaho yan ng tactical units with the collaboration sa local government. But on national level, dapat it should be the government. It should be the PCO ang mag-handle na ito. Yung hinawakan ngayon dati ni Yusek Badoy, yung under ko ni pamumunuan ni Yusek Badoy with Ka Eric, effective yun Yun yung hinahanap ko sa gobyerno noon. At pumasok ngayon, pero wala na ako sa gobyerno noon, retired na ako. So doon ako nagpapasalamat doon sa konsepto na yun. Pero ang masaklap, mga kababayan, pagpasok ng Marcos administration, una nilang tinirada na dapat yung programa laban ng taong bayan, yun yata yung title na pinamumunuan ni Yusek Badoy and Ka Eric, yun muna sinira nila. Yun ang kauna-unahang programa ng gobyerno, ng Congress na tanggalin yun. Yun ang dahilan na nagkasundo sila ng gobyerno at komunista. Yes, magkukunik ako sa inyo. Pero provided maalis yung programa ni Badoy at ni Ka Eric, dahil yun ang sumisira sa kanila. Ngayon sa gobyerno natin, wala, di ba? Wala talagang magagawa. Kasi magkaiba yung strategy o what I mean in tactical and dito sa strategic. Doon sa strategic, ay nagpaplano sila, pero hindi pwedeng pumasok ang armed forces doon. Hindi trabaho na ng armed forces, trabaho ng national government. Trabaho ng national government yan. So, ganun ang laban natin ngayon, mga kaibigan. Napasukan ang ating gobyerno ng makakaaliwa ng Communist Party of the Philippines. Ang masaklap niyan, baka sila na yung nagpapatakbo sa ating bansang Pilipinas. At nagagamit na lang si Marcos. Pag nagkataon yan, lahat tayo makukulong lahat. Maliban lang kung luluhod ka sa kanila. Pero katulad namin, kahit anong gawin namin luluhod,
Hindi kami patatawarin ng mga Partido Komunista dahil wala silang kaluluwa. Wala silang kaluluwa. Tingnan mo si Trillanes. Ito si Trillanes. Parang asong ulol ito. Kung saan may pera, saan makinabang, nandoon yan. Kaya asong ulol ngayon si Trillanes eh. Ngayon, may sumusunod kay Trillanes. Si Senador Lacson. Sorry sir ha. Manawawala na ang galang ko sa iyo. Idol kita noong pa. Pero nung pagpasok mo kay Marcos administrasyon, hinayupak ka. Nadala ka sa pera. Tapos sa propaganda mo, you did not receive any amount from the Senate. Grabe naman yun ha. Wala. Saan ka kumukuha ng pera? Doon sa mga Chinese Business Club. Dahil maraming pera doon. Protection kuno. Or ikaw naman yung nagsasabotahe sa kanila. Ha? Doon ka kumukuha ng pera. You stage, what I mean, i-kidnap. Ngayon, siyempre, series of kidnapping. Ang Chinese community, lumapit sila kay Lacson, protektado kayo ni Lacson. Yun pala, siya pa rin pala ang may gawa nito. So, iwanan natin yan kasi si Senador Lacson, pumanig na rin sa makakaliwa eh. I'm sorry to say, naalala ko si late Congressman Ako. Sorry ha, sa mga kamag-anak ni Congressman Ako. Iniinsulto niya si Yusik Badoy na sinasabi niya, "Oy Ining, kailangan ka lang ba sa trabaho na yan?" Ako, sabi niya, more than 30 years ako nakipagbaka sa Communist Party of the Philippines. Yes ha, talaga ha. Bakit mo binibira si Badoy na kakampi mo pala? Yun pala, kakampi ka na pala ng mga Communist Party of the Philippines. Sorry sa mga kamag-anak nito. Isa ring idol ko ito eh. Alam nyo, sa pagpasok ng Marcos administration, ang dati kong iniidolo ay inaapakan ko na ngayon. Dahil nadala sila sa pera. Gahaman sa pera, mahal nila ang sarili nila, pero hindi nila mahal ang kanyang pamilya, ang kanilang pamilya. Bakit? Pamilya nyo ang nakakahiya. Tandaan nyo yan mga kasama, mga kaibigan, mga kabarkada. Pamilya nyo ang nakakaawa. Dahil sila ang iiwan mo. Katulad kay ako. Ha? Daming pera niya. Very proud ang anak niya, lumaban ng Congress. Nanalo. Paano matatalo yun eh? Sobra-sobra ang pera. Pero sabi nga ng iba, mabait naman yan sir, kasi school year, maraming binibigay sa teacher, marami silang sinusuporta. Ganito yan mga ining, ganito yung mga ining, mga teachers, mga DSWD, o mga kamag-anak, ganito lang yan. Sayo, akin. Sayo, akin. Sayo, akin. 10 ko niya, 100 akin yan. 100 rin nabigyan. Sino mas malaki ang nakinabang? Yung sayo o yung akin? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag mayroong project, may pera. Ganun lang kasimple. Yan ang sistema ng bansang Pilipinas. Mandurugas. Hindi ko sinasabing lahat. Pero sinasabi ko lahat ng politician mandurugas. Sabihin ko sa inyo. Unless talagang hindi kayo nagpabayad, hindi kayo nagpapaawit. Talagang trabaho lang kayo. Pero sino yun? Naniniwala ba kayo na lahat malinis ng nasa gobyerno? Katulad ko.
Almost 40 years ako in the service. May nanakaw rin ako. Kaya nga lang, pag binibilang-bilang ko, parang hindi umabot ng 50,000 eh. Sa loob ng 40 years yun na. Dahil yung talagang exclusive na 15,000, talagang nabanggit ko tuloy yung classmate ko. Pinirsa niya ako. Mate, itahati na tayo dito. Binulsa na sa akin. Yun. Clear yun na talagang hindi ko nga kagustuhan. Binulsa eh. Pero for 40 years yun ha. Yung 3 years in politics. Kayo nang bahala maghusga. So, ang tanong ko na lang mga kababayan, tama ba na ang duda ko na ang Partido Komunista ay kakampi ng mga sindikatong gobyerno? Salamat.